NPO, PCO, exec na kung saan nagbitiw daw po sa pwesto tapos may mga sinabi na cheche bureche kung ano-ano mga kababayan laban sa gobyerno ni PBBM. Ito, sasabihin ko sa inyo yung katotohanan patungkol po dyan. Ano po, dahil meron po tayong source mga kababayan about dyan. So sabi dito, basahin muna natin itong nasa balita ng Abante, tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, ito daw pong NPO, PCO exec nagbitiw sa pwesto, kumala sa PBBM admin. Bakit daw? So sabi po dito mga kababayan ni Lim, kasi si Lim daw po ito, RJ Lim, ito daw, inihayag ng National Press Officer Presidential Communication Office or itong NPO, PCO, Assistant Director RJ Lim, ang kanyang pagbibitiw sa pwesto dahil sa umano'y talamak daw po na kultura ng korupsyon sa loob ng pamahalaan. Yan yung katuwiran niya ha. Hindi nyo ba napapansin? Ito yung nakakapagtaka dito sa mga kurap na nawala sa pwesto dahil tinanggal ng administrasyon ni PBBM. Nagiging katulad po ni Vic Rodriguez. Nagiging bitter, hindi matanggap na nasipa sa trabaho. Ang katotohanan po dito mga kababayan, kay RJ Lim, hindi po siya nag-resign. Siya po ay tinanggal dahil po sa talamak na korupsyon po niya. At yan po mismo ay ayon po sa ating source mga kababayan. Dahil sa talamak na korupsyon po ni RJ Lim, dahil noong mga panahon mga kababayan, na ang sekretary ng PCO, eto pong si Chavez, may nagsumbong po kay Chavez dati sa ginagawang talamak na korupsyon mga kababayan itong si RJ Lim at nagalit po itong si Secretary Chavez. At dahil po dyan nabulgar mga kababayan, ito pong talamak na korupsyon na ginagawa nito pong si RJ Lim na naging dahilan para masibak po siya sa kanyang pwesto. Ang nangyari nga lang mga kababayan, inunahan niya na po agad yung papalabas na news at sinabi niya na nagbitiw po siya. Kahit ang katotohanan naman po dyan, sinibak po siya mga kababayan. Dahil nga po, masyadong kurap. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan sa kanyang pahayag, sinabi ni Lim na hindi na umano siya mananahimik pagpasok ng taong 2026 dahil dati niyang piniling maniwala na may magagawang pagbabago sa naturang sistema bilang nakasuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit kalaunan, nasaksihan umano niya ang paulit-ulit na palusot, pagtatakip at normalisasyon ng korupsyon daw mga kababayan. Sabi pa dito, ito pa daw, giit naman niya, handa siyang humarap sa anumang investigasyon kaugnay ng kanyang mga pahayag at hindi na niya poprotektahan ang mga individual na aniyay na bigong ipaglaban ang interes daw po ng publiko. Giit pa ni Lim, I am no longer inside the system that gives me a freedom. It also gives me a responsibility. 2026 will be not be the year I stay with mga kababayan. Quiet. Ibig sabihin, yun daw po 2026, yun daw po yung taon na hindi na siya mananahimik. At dire-diretso na yung mga sasabihin niya mga kababayan na may kaugnayan daw po dun sa malawakang sistema ng korupsyon na pinagtatakpan daw po ng PCO. Yan yung sinasabi niya ha. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, siya po talaga yung kurap. Kaya po siya nasibak sa pwesto. Kasi kung titingnan nyo ayon sa ating source, wait lang. Asan ba yun? Pakita ko kasi may pinagtanungan tayo niyan mga kababayan. At dahil nga kumakalat yung balita na yan. Eto. Basahin ko sa inyo Aha. Yan. Ayon po sa ating source, kurakot yan sa NPO. Even and hand ng NPO nagsulat kay ES noon para magsumbong sa pangungurakot niya. Sobrang nagalit din si former PCO Secretary Cesar Chavez nang malaman ang korupsyon po niya. Ang problema nga lang mga kababayan, inunahan na lang niya ng pag-iingay sa pagtanggal po sa kanya. Kaya hindi po yan mga kababayan nagbitiw. Yan po ay nag-ingay dahil nga alam niya mga kababayan na talagang masisibak po siya dahil nabuking
yung matindi po niyang korupsyon. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka eh. Bakit naging tawag dito? Naging katulad nitong si Vic Rodriguez. Eh yun naman pala mga kababayan, eh talagang sinibak o masisibak sa pwesto. Dahil nung mga panahon na sekretary pa, etong si Cesar Chavez mga kababayan bago pinalta ni pangalan nun. Nakalimutan ko mga kababayan yung isang pumalit bago si Sek Dave. Eh maliwanag naman mga kababayan na talagang booking na po ang korupsyon na ginagawa di umano nito pong si Exec RJ Lim. Di ba mga kababayan? And then nung alam niya na masisibak na siya o nasibak na siya, doon na po siya nag-ingay. Hindi po talaga siya totally nanahimik. Talagang plano na po nila o niya na mag-ingay. Mga kababayan, dahil siguro isa ito sa mga sinasabing puting ahas nitong si Maharlika. Yung nagpipid na mga impormasyon kay Maharlika laban po sa gobyerno ni PBBM. Buti na nga lang nawala yan sa pwesto eh. Diba? Dahil kung hindi po nawala yan sa pwesto, eh talagang ang PCO eh inaahas na ng mga traidor na tao. Di po ba? Inaahas na ang PCO. Dahil kung hindi traidor po ito mga kababayan, kung hindi po ito tawag dito, kung hindi po ito masama ang interes sa gobyerno ni PBBM, eh kung natanggal siya sa pwesto dahil nabuking yung kanya mga ginagawang korupsyon por delikadesa, dapat mananahimik ka na lang eh. Kaso ang problema, mas pinili mo pang mag-ingay para mapansin ka ng mga tao na may galit sa gobyerno at syempre pag napansin siya mga kababayan, makakahanap siya ng kakampi at alam naman natin na yung mga posible na kumampi dyan, eh yung mga makikiti din ng utak na katulad nito mga DD-shit. Di po ba? Kaya nga ako mga kababayan, do sa mga DD-shit na naniniwala dito kay RJ Lim, wala namang problema maniwala kayo. Pero the more na pinaniniwalaan nyo yung tao na sinibak sa pwesto dahil sa matinding korupsyon, di umano, na ginawa nito, na nabuking mga kababayan, eh wala kayong pinagkaiba. Dito kay wala kayong pinagkaiba do sa mga DD-shit na makikitid ang utak at wala kayong pinagkaiba sa utak ni Senator Robin Padilla na napakababaw. Di po ba? Kasi mga kababayan, yan po talaga ang katotohanan dyan. Kaya po natanggal niya sa pwesto ay dahil po sa talamak na korupsyon na ginawa po niya. Ang problema nga lang, inunahan na po agad niya ng pag-iingay laban po sa gobyerno ni PBBM. Yung dapat na pag-announce ng pagkakasibak po sa kanya. Ano po mga kababayan? Alam nyo naman na ang gobyerno ni PBBM kapag may sinisibak na tao, eh binibigyan po ng magandang exit. Ano po, hindi ipinapahiya, binibigyan ng magandang exit mga kababayan. Ganyan po ang gobyerno ni PBBM, hindi katulad ng panahon ni Digong na talagang lantarang ipagkakalat na etong si ganito ay sinibak dahil sa korupsyon. Eh hindi ganun ang gobyerno ni PBBM mga kababayan. Kapag kakurap ka, i-announce ka na talagang sinibak ka dahil kurap ka. Pero kapag ikaw naman por delikadesa ay bumaba ka na sa pwesto at ikaw ay sisibakin na, eh talagang binibigyan ka ng magandang exit mga kababayan. So ganun siguro yung ginawa po dito o gagawin po dito. Kaso ang problema, inunahan na po agad niya ng pag-iingay mga kababayan. Ano po? So ngayon, ituloy po natin yung usapin na yan dito pa sa isang topic na nakita po natin na kung saan talagang pahiya po ng matindi itong si Robin Padilla ulit mga kababayan sa sinabi po ni Yusek Claire Castro. Kasi sabi po mga kababayan dito sa Abante ulit, uno sa balita, ito daw pong mungkahe ni Senator Padilla na sunugin daw po yung mga isinooling pera na milyon-milyon po yung halaga, wala daw po sa hulog mga kababayan. So ngayon sabi po dito, ito daw. Basahin po natin yung nilalaman Dapat ay nagtanong muna si Senator Robin Padilla sa kanyang abogado bago imungkahe na sunugin na lamang ang milyon-milyong perang isinauli mula po sa flood control scam. Ito ang puna ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa kanyang vlog. Kasunod ng pahayag ni Padilla na sunugin na lamang ang mga isinooling pera ng mga sangkot mga kababayan sa flood control. Ayon kay Castro, dapat nag-iingat ang senador sa kanyang mga binibitawang salita dahil bawal magsunog ng pera ng Pilipinas dahil ito ay illegal
at may katapat na parusa. Kahit nga mga kababayan, punitin mo yung pera, bawal. Kahit gusumutin mo yung pera ng nakabideo, bawal po yan. Yun pa kayang sunugin mo yung pera? Mukha po atang hindi nag-iisip etong si Senator Robin Padilla katulad ng mga DDSet na pinapanginoon etong si RJ Lim na nagbitaw sa pwesto. Daw di umano. Pero yun pala tinanggal. Eto si Senator Robin Padilla, mahilig ito. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, si Senator Robin Hood Padilla, mahilig po magsalita ng mga bagay na imposible. Di po ba? Mahilig magsalita ng mga bagay na hindi po niya pinag-iisipan. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, kahapon, ito kwento ko lang sa inyo. May kausap ako na isa sa mga kamag-anak ko at sinasabi na alam mo maganda yung mungkahin Robin Padilla na bigyan ng tigi 1 milyon yung bawat pamilyang Pilipino. Yayaman ng mga Pilipino. Ang sagot ko naman, kung bibigyan mo ng 1 milyon yan, tapos mabibigyan mo yung mga gumagawa ng hindi maganda dyan, ginagamit sa sugal, ginagamit sa mga bisyo nila, parang tinuruan natin na maging tamad yung mga yan. Parang tinuruan natin na maging addict yung mga yan. Parang tinuruan natin na maging sugarol yung mga yan dahil basta mo lang bibigyan ng 1 milyon. Diba mga kababayan? Kaya nga dahil sa mga sinasabi nitong senador na ito na hindi nag-iisip, yung mga kababayang Pilipino natin nahihikayat din sa kanyang imposibleng imagination. Kaya nga po talagang nakakapagsisi dahil naikampanya pa itong si Senator Robin Padilla noong 2022. Hindi marunong mag-isip mga kababayan. Saan ba kayo nagkatala? May abogado naman siya na pwede niyang pagtanungan kung tama ba yung sinasabi niya. Saan kayo nagkatala? Alam naman natin na may matinding batas at parusa sa mga taong nagsusunog, gumugusumot at sumisira ng pera. Ano po, alam nating may karampatang parusa po yan pero mukhang hindi po ata alam ni Senator Padilla. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Ang pagdidemonetize ay hindi panununog ng pera. Dapat itanong muna kay Attorney Philip Jurado. Ito ani ni Castro. Lahat aniya ng mungkahi ni Senator Padilla ay hindi swak at wala sa hulog dahil may isinusunod na batas patungkol sa pagdemonetize ng pera ng Pilipinas. Nasa tabi lamang lagi ng senador si Attorney Jurado, kaya dapat nagtatanong muna ito bago magsalita ng hindi naaayon sa batas. Tinutukoy ni Castro ang Presidential Decree 247 kung saan ipinagbabawal ang pagsunog at pagpunit ng salaping papel o pagsira sa barya dahil ito ay illegal at may katapat na parusa mga kababayan. At yan po ay hindi alam. Nakakalungkot dahil hindi po yan alam ng ating butihing mambabatas na si Senator Robin Hood Padilla. Nakakahiya sa totoo lang mga kababayan dahil yung simpleng batas na yon na pumapatungkol po sa sa salapi ng ating bansa ay hindi po niya alam. Hindi niya alam na may karampatang matinding parusa yung pagsunog, pagpunit at pagsira sa pera ng Pilipinas. Hindi niya alam yon. Nakakahiya nga kasi laging may kabuntot siyang abogado pero hindi niya ginagamit yung abogado niya. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, ito, panawagan ko sa mga kababayan Pilipino natin, pagdating ng 2028, huwag nyo nang iboto si Robin Padilla, kawawa ang Pilipinas. At huwag nyo na ring iboto yung mga Duterte na yan kasi kawawa ang Pilipinas mga kababayan. Talagang pinagmumukha nilang uto-uto at walang alam ang mamamayang Pilipino. Iba sa mga sinasabi po nila. Lalo na at senador pa naman etong si Padilla. Anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan sa pagsoplak ni Atty. Claire Castro mga kababayan dito po kay Senator Robin Padilla kasi nga wala na sa hulog ang mga sinasabi po ni Senator Robin Padilla. At ano rin po masasabi ninyo mga kababayan? Hingil din po dito sa pag-iingay at pagbatikos nito pong tinanggal na isang director mga kababayan ng NPO PCO mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dyan.